Magandang gabi po sa ating lahat. Welcome to our Thursday online Bible study. Every Thursday po. Ngayon po ay December 11, 2025. Magandang gabi po sa ating lahat. Welcome to our Thursday Bible study. Merry Christmas po at syempre gusto nating i-celebrate yung kapanganakan ng ating Panginoong Jesus. Although we do not believe na exactly in December 25 yon. But uh, for the sake na parang to be symbolical, ay pinili na lang natin yung December 25 na buong mundo ay sinicelebrate ito. Which is not bad naman. Ang mahalaga is yung nire-represent nito. The symbolic representation of December 25, and that is yung kapanganakan ng ating Panginoong Jesus. And so, through this ay yung mga susunod na mga lessons and messages natin ay syempre patuloy na ito ay may kinalaman sa time na kung saan pinanganak ang ating Panginoong Jesus. Kaya yung mga scripture background ho natin ay patungkol sa birth ng ating Panginoong Jesus. And so tonight, sa gabi na ito, ay may babasahin ko po yung ating scripture background. At ang ating scripture background ay nasa Matthew chapter 2 verses 1 to 12. At ito po ang sinabi from verse 1, After Jesus was born in Bethlehem, in Judea, during the time of King Herod, Magi from the east came to Jerusalem and asked, Where is the one who has been born King of the Jews? We saw his star when it rose and have come to worship him. When King Herod heard this, he was disturbed, and all Jerusalem with him. When he had called together all the people's chief priests and teachers of the law, he asked them where the Messiah was to be born. In Bethlehem, in Judea, they replied, for this is what the prophet has written. But you, Bethlehem, in the land of Judah, are by no means least among the rulers of Judah, for out of you will come a ruler who will shepherd my people Israel. Then Herod called the Magi secretly and found out from them the exact time the star had appeared. He sent them to Bethlehem and said, Go and search carefully for the child. As soon as you find him, report to me so that I too may go and worship him. After they had heard the king, they went on their way, and the star they had seen when it rose went ahead of them, until it stopped over the place where the child was. When they saw the star, they were overjoyed. On coming to the house, they saw the child with his mother Mary, and they bowed down and worshipped him. Then they opened their treasures and presented him with gifts of gold, frankincense, and myrrh. And having been warned in a dream not to go back to Herod, they returned to their country by another route. Ayan, magandang gabi sa ating lahat. To Brother Rocky, magandang gabi. To Sister Ermeline, magandang gabi. Ayan, si Ate Prime. Magandang gabi po sa ating lahat. Welcome again to our Thursday Bible study. At once again, Merry Christmas. Okay, sa ating Christmas story, ito po yung kung saan ay
makikita natin ay may sinabi dito sa verse 6 na ito yung pinaka natin, key verse natin kung saan dito tayo pupulot ng aral. Ayon po sa Matthew chapter 2 verse 6, "But you, Bethlehem, in the land of Judah, are by no means least among the rulers of Judah, for out of you will come a ruler who will shepherd my people, Israel." Ayan, yan ang sabi po sa verse 6. So, dito, syempre ay si Herod nagtanong po si Herod kung anong sabi dito? He asked them where, kung saan the Messiah was to be born. Sagot ng mga dalubhasa din na kasama niya, the priests and teachers of the law, the chief priests and teachers of the law, ang sagot nila ay, ayon daw sa nasulat sa verse 6, "But you, Bethlehem, in the land of Judah, are by no means least among the rulers of Judah, for out of you will come a ruler who will shepherd my people, Israel." Now, ang Bethlehem ay may sinabi ho dito tungkol sa Bethlehem "But you, Bethlehem, in the land of Judah, are by no means least among the rulers of Judah." Least among the rulers of Judah. Yung pagkasabi kasi nito, pagiging least, yung least, ay nag-i-imply na ang Bethlehem, compared sa mga ibang towns sa Judah, eto na yung pinakamaliit, insignificant kumbaga. Pinaka-insignificant. Very insignificant. Ayan, hello Ate Dali. Magandang gabi din. Ayan. Very insignificant ang Bethlehem among the towns. I mean, why not just the city of Jerusalem, no? Why is it that among the many towns, bakit pa yung hindi popular, pinakamaliit, hindi naman sikat? Why Bethlehem? And so Bethlehem ay napaka-insignificant. Kaya nga, gusto ko na i-grab natin yun, na gamitin yan para sa ating lesson ngayon. Kaya ang title nga ano yung title natin? The title, The Insignificant Me. The Insignificant Me. Ayan. Insignificance. Pagiging yung, hindi naman yung walang kwenta, but relative pa rin yun. Yung bang yung hindi mo mapapansin dahil wala ka naman makikita kasi na dapat pansinin. Na nasubukan niyo yung you are in the middle of the crowd and wala man lang papansin sa'yo. Yung bang, you're just ordinary. Ayan, may pangalan tayo ditong ordinaryo. You're just simply an ordinary person na walang pumapansin sa'yo, parang they don't see you na makakatulong or what, na
na may bubuga or what. I mean, even sa pagpipilian, especially when we talk about making choices, uh, or choosing someone, okay? Hindi ikaw eh. Hindi ikaw yung nasa topmost list eh. Ikaw yung nasa baba, pinakababa. Parang ganun. And sometimes, uh, kahit tayo ay meron tayong dalawang side eh. Meron tayong significance, at the same time meron tayong insignificance. But of course, let's say at a younger age ay medyo nakakaangat yung pagiging significant natin. Our significance ay higher than our insignificance dahil one, mayroon tayong malakas tayo, may magagawa tayo, perhaps may mga talento tayo, perhaps ay nakikita yung potential natin and then and nakikita yung progress. So yung nag-escalate, tumataas yung progress chart mo eh. Pero pagdating na yung time na you start to go down and do some of these things where lumalaos ka na, ayan, where tumatanda ka na, where parang nagkakaroon ka na ng sakit, where you start to, see yourself na yung performance mo ay hindi na katulad nung dati, and before nagre-rely ang mga tao sa'yo, ngayon hindi na. And so you start to think of yourself as someone na you're becoming an insignificant person. Until wala na yung dati na, katulad nung dati na you are so busy because people always rely on you. Okay? Ngayon, let's talk about that, yung issue ng pagiging insignificant. And then, we will extract yung lesson dito. Kasi, what is so interesting is that, ang Panginoon, ang tanong ko din, of all the towns, why Bethlehem? Why choose Bethlehem? A very insignificant town. Okay, now, yung ating issue, ano ang lesson na mapupulot natin? Patungkol sa ating insignificance. Insignificance. Yung mga hindi pinapansin, yan. Feeling insignificant sila. And what does God, or what do you think what lesson can we learn out from this insignificant town called Bethlehem to teach us how God responds to our insignificance? So yun ang gusto ko na tignan natin sa gabi na ito. At bago natin ituloy, tayo muna ay manalangin. Let us seek proper understanding and wisdom from the Lord. Let's bow our heads in prayer. Panginoong Diyos Ama, sa oras na ito, maraming salamat po sa pagkakataon na ito na inyong ibinigay para maintindihan namin ang bagay na ito. Panginoon, lumalabas din po sa amin ang dalawang bagay, yung significance and the insignificance ng aming buhay. At minsan, nangingibabaw yung insignificance namin. And so Lord, ano po masasabi ninyo, Panginoon, tungkol dito? At gusto naming hanapin ang sagot na ito sa Christmas story, kung bakit nyo pinili din ang Bethlehem. So we pray for the right understanding,
lawakin po ninyo, Panginoon, ang aming pag-uunawa. May we truly understand and see how you respond to this. Lead us now, O Lord, sa Bible study in Jesus' name. Amen. Okay, magandang gabi muli sa ating lahat. Welcome to our Thursday Bible study. Ngayon po ay December 11. And once again, Merry Christmas. So balikan natin yung Christmas story na ito. Pagdating po sa pagiging insignificant. At tingnan natin, ano ba ang implication? Ano ang sinasabi kasi nito? So yung sinabi dito sa verse 6, "But you, Bethlehem, in the land of Judah, are by no means least among the rulers of Judah." Are by no means least. So, it is written na kahit na ang Bethlehem, even during those times na during yung the Old Testament times, ay ang Bethlehem talaga pinaka-least. Yet, ang testimony ho dito sa verse 6, ang sinasabi dito, hindi daw are by, sabi nga no, least. So, may contradiction doon na hindi naman. Okay, sorry for the interruption kasi may yung aking meron na. Naghahanap ulit. Anyway. So, are by no means. Hindi naman talaga. So, yung Bethlehem, hindi naman daw talaga. Sabi sa Biblia, are by no means least. So, ibig sabihin, yung mga feeling insignificant. Number one, ang sagot natin, ang isang lesson dyan, number one, sa Panginoon or in God, no one is truly insignificant. In God, no one is truly insignificant. Walang insignificant. Maybe, yung pagdating sa Bethlehem, yung mga ibang towns would probably see it that way na insignificant ang Bethlehem. But in the eyes of God, hindi. Hindi po. Kaya nga yung mga nakakaramdam na parang hindi ako significant. Ayan. Parang hindi ako significant. Kung yung sabihin na insignificant kayo, in the eyes of God, you are significant. No one is insignificant. Alam nyo, ang bagay kasi na ito ay issue din sa buhay natin. Why? Because people are trying to become significant. People struggle for this, to become significant. They do many things, a lot of things, exerting all effort to become significant. Like, what could be the reason behind bakit gusto niya na maging mayaman? At ang ginagawa niya is pinagsisikapan na yumaman to the point na wala na siyang oras sa Panginoon, wala na siyang oras sa kanyang sarili, wala na nga siyang oras sa kanyang pamilya. Gusto niyang ipakita na siya ay nasa listahan ng mga mayayaman. For what? So that you can feed your significance. Kasi ganyan eh. Kasi pag nawala yung significance natin at tayo naging insignificant, magmumukhang kawawa tayo. At hindi lang yan, baka kung hindi natin
kakayanin ng bagay na yan and ma-overcome tayo ng ating insignificance. Baka kung ano-ano pa yung mga naiisip natin. Many people give up kapag sila ay na-overcome ng kanilang insignificance. Wala na, hindi na sila mag-e-effort. Yes. They will not, hindi na nila gagawin yung dapat nilang gawin. Kasi natalo na yung loob nila. Pero yan talaga eh. We struggle for it. We try to make sure that we are living according to that na andyan pa rin yung significance natin. Siguro nga kaya yung iba nagpapatattoo I mean with due respect sa mga may tattoo, hindi naman siguro lahat, but gusto nila na makita din yung significance nila at ma-appreciate yung mga tattoo sa mga katawan nila. O yung iba nag-iiba ng kulay ng buhok, okay, para parang panibagong mukha naman. Ayan. Yung iba ay nagpaparitoke ng mukha. Yung iba naman bumibili ng mga mamahaling damit to really yung makita nila yung kanilang significance. Yung iba ay yung alam niyo na, mga branded. And the thing here is that they're into that so much to the point na nawawala na sila sa focus ng kanilang buhay. Because they are so afraid that once yung insignificance lilitaw, mawawalan talaga ang kabuluhan ng kanilang buhay. Well, let me tell you, kahit mangibabaw pa yung insignificance natin, remember this, in the eyes of God, no one is insignificant. You will always be significant sa Panginoon. Regardless kung ano ang status mo, condition mo, ano man ang sitwasyon mo sa buhay. Okay? That is so important na nakita natin dito. Look, Bethlehem. Why Bethlehem? Why not Jerusalem? Para sikat. Why would God choose? Why did God choose Bethlehem? Diba? Probinsya yan. So, ngayon, sa gabi na ito, are you losing your significance? Are you at the point na you think you are becoming insignificant? Dahil parang palubog ka na rin? At parang wala ka nang ibubuga? No. In the eyes of God, you are always significant. So, what should you do? Find your significance sa Panginoon. Lalo na kung, lalo kung palubog ka na and you still want to catch up with yung mga bagay that will increase your significance. From a practical point of view, physical point of view, wala na. Hirap ka na. No. Stop it. Pinapahirapan mo lang yung sarili mo. Find your significance sa Panginoon. Because even how insignificant we have become, we will always be significant sa Panginoon. Amen. Okay, ang pangalawa po, dito po sa verse 6 pa rin, but you, Bethlehem, in the land of Judah. Bethlehem.
So yung kanina, yung pinansin natin, actually ay are by no means least among you. Ngayon, eto, verse 6, but you, Bethlehem. Bethlehem, sabi nga natin, pinaka-least, pinaka-insignificant. And my question kanina is, why not Jerusalem instead of Bethlehem? Why among all the towns? Why Bethlehem? Number 2, ang lesson natin dyan, in God, He is most interested in our insignificance more than our significance. I repeat, no? Number 2, sa Panginoon, in God, He is most interested in our insignificance than our significance. Mas interesado pa ang Panginoon sa ating insignificance kesa sa ating significance. Otherwise, He would have chosen Jerusalem. He would have chosen Jerusalem. Pero hindi. He chose Bethlehem. The least among the towns. A very insignificant town. Kaya kung namimili ang Panginoon, ang tinitignan niya yung insignificance natin. Yung insignificance natin. Now, let me tell you or give you an example. I have some examples here, but one example that I would like to share with you. Let me borrow po yung verse Acts chapter 4 verse 13. Medyo lalabas muna tayo sa ating napiling scripture background kasi I would just like to show one example. Dito po sa Acts chapter 4 verse 13, tignan ninyo when they saw the courage of Peter and John and realized that they were unschooled, ordinary men, they were astonished and they took note that this man had been with Jesus. Tignan niyo yung mga preferences ng Panginoon, yung kanyang pinipili na makasama sa 12 disciples na kinuha niya. Nakita ba ninyo na yung mga kinuha ay may mga insignificant na tao? Kasi, well, with due respect na naman, hindi natin pwedeng yung bang i-look down yung mga unschooled at saka ordinary men. But si Peter and John, sabi dito, were unschooled and ordinary men. Kita ninyo? Of the people na gustong piliin ng Panginoon, yung mga insignificant. May kanya-kanyang tayo significance at saka insignificance Lagi, meron tayong weakness and strength meron nga po yung iba ginagamit na rin yung kanilang insignificance para hindi sila pansinin ng Panginoon. Okay? Pero ang Panginoon, yung talaga hinahanap niya yung mga insignificant Okay? Kaya, wag ninyong tignan yung sarili niyo na masyadong you feel sorry about yourself. Hindi mo lang alam. May nakikita sa'yo ng Panginoon na gusto niya na ikaw ang gusto niyang gamitin through your insignificance. Pero sabi ko nga kanina, may mga tao din na may mga mananampalataya na umiiwas sa Panginoon. Instead na nagpapagamit sa Panginoon, ginagamit nila yung insignificance nila para ma-escape, escape ba sila sa
ipapagawa ng Panginoon. One, for example, si Moses. Well, we all know Moses ay isang great leader yan. Dahil siya yung nagdala, nag-lead mula yung mga Israelites from Egypt into the border of the promised land. Okay? Siyang pinili ng Panginoon. Ano mo naman ng Panginoon, nung pinili niya, to approach si Moses, may dramatic scene pa. Meron siyang very cinematic yung paraan. Nako, biglang nagkaroon pa ng burning bush. Para mapansin ni Moses. And it was during the time that God was calling Moses. And God was explaining to him and telling him, please go to Egypt and lead my people out from Egypt into the promised land. And then medyo marami siyang dahilan, ganito, ganyan. Paano kung ganito, hindi sila maniniwala. Ganyan. Tapos sabi niya, paano to? Hindi ako marunong magsalita. Wag na lang ako kasi hindi naman ako marunong magsalita. Okay? Hindi, sabi ni Lord, huwag kang mag-alala. Hindi si Aaron na lang. Your brother Aaron, he will speak on your behalf. Ay, ganito, ganyan. Muntik nang magalit si Actually, nagalit na nga ang Panginoon sa kanya. Kasi, at that moment, Moses was already using yung kanyang insignificance as a way to get away from, as a way to escape from God's yung call na yung calling sa kanya na to lead the people out from Egypt into the promised land. Kaya minsan alam niyo mga kapatid, kapag dating sa gawain, lalo na sa church, ay pag-pray natin, huwag natin gamitin yung mga kesyo ako'y ganito, kesyo ako'y ganyan, di ba? Because the Lord is looking at people with insignificance na gamitin para sa kanyang magandang plano. Okay? Kaya nakikita niya actually yung advantage. Kasi si Lord lang naman nakakaalam kung paano niya magamit yung insignificance natin to our or to His advantage. Kaya wag tayong mag-alala. Huwag tayong mag-alala. Gagawa ng Panginoon ng paraan. Alam ko gagawa ng Panginoon ng paraan. Amen? Okay. At yung pangatlo na makikita natin dito, balik tayo sa Christmas story, doon sa ating scripture background. Dito po sa verse 11, of course, dito ay sa chapter 2 ng Matthew, andito din yung mga Magi from the East. Yung mga Magi from the East, nalaman nila, alam niyo pala sila yung nakakaalam exact, yung exact na kung kailan. Ang mahirap ngayon sa Bible, walang sinabi yung exact na kung kailan. Kahit man lang magbanggit ng taon, buwan, or, di ba, para alam natin. Pero sila alam nila, kaya nakapunta sila doon at gusto nilang bisitahin ng Panginoon. And then, verse 11, on coming to the house, they saw the child with his mother Mary, and they bowed down and worshipped him. Alam nyo, by the way, they went to the palace and they did not find what they're looking for. And the place were suitable para sa
darating o dumating na Messiah. A very significant place, a very significant palace. Pero hindi doon, kundi doon sa insignificant town na Bethlehem, sa insignificant na bahay na kung saan inilatag ang Panginoon ay sa very insignificant manger. Sabsaban. And here comes the Magi from the east. Noong nakita nila the child with his mother Mary, sa verse 11, they bowed down and worshipped him. Then they opened the treasures and presented him with gifts of gold, frankincense, and myrrh. Dito sila nagsamba. They glorified God when they saw Jesus. Ano ang sinasabi nito? Number 3, sa Panginoon, in God, ang lesson natin dyan, it is through our insignificance, He is glorified. God is glorified through our insignificance. Oo. Hindi yung pananaw na you need to be significant so that God can be glorified through your significance. But it seems na sa ating nakita dito, it's not necessarily true. Kasi sa insignificance na lugar, insignificance na bahay, insignificance na sabsaban, dito pa nag-glorify ang Panginoon. Mas gusto niya Kaya nga sabi ko kanina kung ano yung hahanapin niya, hindi yung ating significance Hahanapin niya yung ating insignificance. Ano ang dahilan? Para mas lalong mag-glorify natin ang Panginoon. God works more effectively in a time when we are insignificant, more than when we are significant. Why? Nag-glorify siya, nagiging matingkad ang Panginoon. Kasi kung ang nangyari tinulungan tayo ng Panginoon, ng kanyang kapangyarihan, tapos in a time na we are so high sa ating self-driven na significance at nakayanan natin ang isang bagay, isang problema. Alam nyo, ang nangyayari minsan, hindi na natin binibigyan ng glory ang Panginoon Yung sarili natin ang glorify natin. Dahil ang umiral dyan yung produkto ng pagiging significant natin But when we are in our lowest level of insignificance, and yet nagkakaroon ng victories sa buhay natin, nag-glorify natin ng Panginoon, lalong nagiging mas matingkad at lalo tayong nagpapasalamat sa Panginoon. Kaya wag tayong mag-alala mga kapatid when we think that we are feeling insignificant. Because somehow through our insignificance, God will show you how He can be glorified through your insignificance. Amen po ba? So yan po mga kapatid yung nakita natin at gusto ko pong i-summarize yung lesson natin. So what lessons can we learn about our insignificance? Siyempre, number 1, sabi natin, in God, no one is truly insignificant. Okay, lahat po tayo ay significant. Sa kanyang mata, kung hindi man tayo nakikita ng mga tao na significant, it's okay. Because even though how insignificant we are, tayo pa rin ay sa mata ng Panginoon significant sa Kanya. Number 2,
In God, no one is insignificant. In number two, in God, He is most interested in our insignificance more than our significance. Mas interesado po siya sa ating insignificance more than our significance. Kaya huwag tayo mag-alala. Okay? Mahirap na kasi kung baka in a time na we are so significant puro glory na pupunta sa atin. Di ba? Sabi nga ng testimony ni Apostle Paul narinig niya sa Panginoon na sinabi sa kanya na for my power is made perfect in weakness, di ba? Kaya't sabi niya, for I am weak, then I am strong. When I am weak, then I am strong. Dahil nag-work ang Panginoon sa time na tayo ay nakikitaan ng insignificance. Di ba? Even kahit naman po sa history ng Bible, kitang-kita yan. So yan. Pangatlo, in God, it is through our insignificance, He is glorified. It is through our insignificance that He is glorified. And that is the reason why we always give thanks to God. We glorify Him. We worship the Lord. Whenever na nag-work ang Panginoon, especially in a time when we are so insignificant. Dahil yung kakulangan natin ay Kanyang pinupuno. Yung hindi natin kaya ay kinakayanan ng Panginoon at tinutulungan tayo dyan in order to overcome and live a victorious life. Amen. So yan po yung ating lesson. Do you have any question or comment? Magandang gabi po sa ating lahat. Do you have any question? Do you have any comment? Amen po ba sa ating lahat? Kaya, mga kapatid, yung pagiging insignificant na sinasabi natin na becoming insignificant, more and more, yun ang mas gusto ng Panginoon na pinipili. Okay, kung wala tayong, kung okay na at malinaw sa atin, dadako na tayo sa ating prayer. So ano ang prayer natin? Kumusta na mga kapatid? How are you feeling today? Do you feel insignificant? Ayan. Feeling mo ba parang hindi ka na pinapansin? Feeling mo ay parang wala ka nang ibubuga? Feeling ay parang ikaw na yung pinaka-least? Kailangan natin ilapit yan sa Panginoon. Kailangan ma-resolve yan. Kailangan may pakita natin yan sa Panginoon sapagkat kung hindi, baka yan ang kakain sa atin. Kaya mga kapatid, sa oras na ito, dali natin ito sa Panginoon. Let's bow our heads again in prayer. Panginoong Diyos Ama, maraming salamat po sa pagkakataon na inyong ibinigay. Para po kami ay muli na lalapit sa inyo, pinakita nyo muli na yung tungkol sa Bethlehem, kung paano po ninyo pinili ang Bethlehem, the least among the towns of Judah. And pinakita lamang po ninyo, Panginoon, na wala pong insignificant sa aming lahat. But the truth is, you prefer looking into our insignificance more than our significance. At gusto nyong gamitin ito so you can be glorified. Just like the way how
Jesus was glorified. And through this na ginagawa ninyo, we always come to you to worship you, to give you thanks and to praise you sa mga ginagawa ninyo, to glorify you. Panginoon, sa amin po na nakakaramdam ng insignificance, nawa ay may parating ninyo ang inyong ang inyong ang inyong purpose, ang inyong intention, ang inyong gustong gawin ng bawat isa, Panginoon. And one day, pag dumating yan, and ito po ang naging paraan na kami o sila ay naging victorious, all glory and honor to you. Panginoong Diyos Ama, maraming salamat sa paalala na ito, and we commit everything now. Everything. In the name of Jesus we pray. Amen. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat at yes, to Ate Dali, magandang gabi. To Ate Ermaline, magandang gabi. To Brother Rocky, magandang gabi. To Sister Tina, magandang gabi. Hello. At sino pa? Yes, Brother Rocky. Tingnan nga natin yung mga iba nating mga kasama. Ayan, si Ate Mel. Magandang gabi, Ate Mel. Alright, so sa inyo po na hindi po nag-react o kaya nagbigay ng comment, sa inyo din po na nanood lang at nag-participate, at sa inyo din po na later ay manunood sa ating BS, maraming salamat for joining us sa ating Bible study sa oras na ito. At the Lord bless you and have a blessed evening po. Okay, sige po. At ako na po ay magpapaalam and see you again next Thursday for another lesson. Ito po ang inyong lingkod. Si Pastor Ron. Yan. God bless and good night. Merry Christmas to all of us. Ito na po ang signing off. See you next Thursday.